Masayang bati mga Oferians. Ito po ang karugtong ng Creation Series kung saan dudugtungan natin ang kwento tungkol kay Adam, kay Eve at saka kay Cain. Sa mga hindi pa napapanood ang dalawang naunang video, unahin niyo po yun dahil hindi niyo ito maiintindihan kung hindi kayo magsisimula sa umpisa. Click niyo lang po ang link sa description para makarating kayo sa playlist. Bago po tayo magpatuloy, sasagutin lang natin ang ilang katanungan, komento at issues doon sa nakaraang video. Sa mga ipinipilit na ang asawa ni Cain ay ang kapatid niya, subukan niyo munang sagutin ang tanong na ito. Ang kasagutan sa tanong na ito ang magpapalaya sa inyo mula sa doktrinang nagbilanggo sa inyo. Alin po ba ang nauna? Yung pagkakaroon ba ni Cain ng asawa at 5 henerasyon o ang pagkakaroon niya ng mga kapatid? Walang dapat pagtalunan sa edad ni Adam na umabot ng 900 years. Wala ding dapat pagtalunan sa pagkakaroon niya ng ibang mga anak. Ang tanging issue ay alin ang nauna, ang pagkakaroon ba ni Cain ng 5 henerasyon o ang pagkakaroon niya ng mga kapatid? Which is which? Hindi mahirap hanapin ang sagot dyan. Kitang-kita po sa Genesis chapter 4. Huwag nyo lang mamanipulahin ang laman ng Genesis chapter 4 na huhugutin ang nasa huli at ilalagay sa unahan at ang nasa unahan ay hihilahin nyo papunta sa huli para tumama lang ang doktrina. Sarili nyo po ang niluloko nyo, minamanipulan nyo ang chronology na ibinigay dyan ng Biblia. Sa mga sincere naman talaga na malaman ang katotohanan, ngunit nalilito lamang, muli naming ipapaliwanag ng maiksi lang. Paumanhin po sa mga alam na itong parte, saglit lamang po ito. Balikan natin ang Genesis chapter 4, verse 16. And Cain went out from the presence of the Elohim and dwelt in the land of Nod on the east of Eden. Verse 17. And Cain knew his wife, and she conceived and bare Enoch. And he builded a city, and he called the name of the city after the name of Enoch. Verse 18. And unto Enoch was born Irad, and Irad begat Mehujael, and Mehujael begat Methusael, and Methusael begat Lamech, and Lamech took unto him 2 wives. 5 henerasyon yan galing kay Cain, ngunit hindi pa isinisilang si Seth at ang kanyang mga kapatid. Ituloy po natin. Verse 25. And Adam knew his wife again, and she bare a son, and called his name Seth. For Elohim said, She hath appointed me another seed instead of Abel, whom Cain killed. Ngayon, kung titingnan naman natin sa Genesis chapter 5, ibinigay ang edad ni Adam noong isinilang si Seth. Sa verse 3, And Adam lived 130 years, and begat a son in his own likeness, after his image, and called his name Seth. Yan ang napakaliwanag na may asawa na si Cain, may pamilya, may 5 henerasyon, may syudad na naitayo, bago pa man isilang si Seth at ang mga sumunod sa kanya. Huwag niyo pong babaliktarin ang sequence ng Biblia para lamang patamain ang doktrinang inasawa ni Cain ang kanyang kapatid. Ito po ang diagram para mas madaling maintindihan. Pwede nyo pong i-post ang video para mapag-aralan ang chart na aming ginawa. Ang edad ni Adam bago ulit nagkaroon ng anak ay 130 years old. Pero nagkaroon na si Cain ng 5 generations and a city bago pa man isinilang ang kanyang mga kapatid. Ibig sabihin, ang doktrinang inasawa ni Cain ang kanyang kapatid ay sobrang imposible dahil hindi pa ipinapanganak ang kanyang mga kapatid. So paano niya ito aasawahin? Klarado po yan. Naninindigan ang Oferian Heritage Conservatory na ang asawa ni Cain ay hindi niya kapatid.
Walang ibang pwedeng panggalingan ang mga tao sa Node kundi ang first couple na unang nilikha sa chapter 1. Isang katotohanang ayaw tanggapin ng mga nabulag ng doktrina. Panoorin nyo na lang po ang dalawang naunang video para sa detalyadong pagtatalakay dyan. Balikan natin ang first couple sa Genesis chapter 1. Ang first couple ay binigyan ng mandato na humayo at magpakarami, populate the earth. Kaya nga nilagyan ng mga namumungang kahoy ang face of the earth para sa kanilang pagkain. Kung susuriin, ito ang panimula ng nation building. Habang sila ay dumadami, mabubuo ang mga bansa na may iisang lahi lamang dahil iisa lang naman ang pinagmulan. Ang mga taong ito ay nilikha ayon sa wangis o image ng Elohim. Yan ang grand design ng creation. Para mapalutang natin kung ano ang nangyari sa lahi ng first couple, sisimulan natin sa panahon ng creation. Sino-sino ba ang mga kasali o presente sa panahon na nilikha ang lahat? Mga angels. Hanggang sa Garden of Eden, may mga angels doon. Tingnan niyo po ang nasusulat sa Job chapter 38 verse 4. Where were you when I laid the foundations of the earth? Tell me, if you have understanding, who determined its measurements? Surely you know, or who stretched the line upon it? To what were its foundations fastened? Or who laid its cornerstone? When the morning stars sang together, and all the sons of Elohim shouted for joy. Maliwanag na presente or naandon ang mga angels na tinawag na sons of Elohim or sons of God at inilarawan bilang mga morning stars. Tandaan nyo po na ang tinatawag na sons of Elohim o sons of God, para sa mga hindi alam kung ano ang Elohim, ay mga angelic beings po yan. Marami pong naligaw dahil hindi naintindihan kung alin ang sons of Elohim at alin ang sons of man. Akala ng iba, ang sons of Elohim ay ang lahi ni Seth. Hindi po. Tatalakayin natin yan ng hiwalay dahil mawawala tayo sa kasalukuyang topic. Tanong, si Lucifer ba ay naandun sa panahon ng paglilikha? Yes, kasi isa siyang high-ranking angel. Noong gagawin na ang first couple, ito ang sinabi ng Elohim. Genesis chapter 1 verse 26. Then Elohim said, "Let us make man in our image, according to our likeness. Let them have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over the cattle, over all the earth, and over every creeping things that creep on the ground or on the earth." So Elohim created man in his own image. In the image of Elohim, he created him. Male and female, he created them. Then Elohim blessed them, and Elohim said to them, "Be fruitful and multiply, fill the earth and subdue it, have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over every living thing that moves on the earth." May mga mahahalagang punto po tayong kailangang titigan ng mabuti dyan. Una, ang sabi ng Elohim na let us create man. Pansinin na ang salitang let us create sa Tagalog ay gawin natin. Ibig sabihin, may mga kasamahan ang Elohim noong ginawa niya ang first couple. Hindi siya nag-iisa. Naandun si Lucifer noong nilikha ang tao. Ibig sabihin, nakita ni Lucifer kung paanong nilikha ang first couple. Mahalagang tandaan na ang first couple ay ginawa sa wangis ng Elohim at inaasahan ng Elohim na sila ay magpapakarami sa wangis na yan. Matapos likhain ang first couple, binigay sa kanila ang buong mundo bilang teritoryo. Sakop nila lahat ng mga creatures mula sa isda hanggang sa mga ibon.
Ang mundo ay nilikha ng napakaganda at gaya nga ng paglalarawan sa Genesis chapter 1, luntian ang paligid. Ang mga bungang kahoy ay hitik na namumunga dahil inihanda yun para sa lahat ng magiging lahi ng first couple. Sang-ayon ang Ophirian heritage at nakikiisa tayo sa mga Bible scholars, anthropologists at mga Batikanong archaeologists na nagsasabi na ang unang tao ay nagmula sa Africa. Lingid sa kaalaman ng karamihan, ang present-day Sahara Desert at mga disyerto ng Saudi Arabia ay dating luntian at mayabong na kagubatan or jungle. Ang lugar ng Sahara ang pinaniniwalaang sentro ng creation. Dito nagsimulang magparami ang first couple at unti-unti silang nag-expand palabas ng Africa alinsunod sa kanilang mandato sa Genesis chapter 1. Para hindi po kayo maguluhan, huwag niyo munang iisipin sina Adam and Eve sa bahaging ito. Nais naming ilarawan nyo sa inyong isipan na noong hindi pa nasisira ang first couple, natural lang na ang kanilang kinikilalang creator at sinasamba ay ang Elohim. Kitang-kita din sa takbo ng mga pangyayari na nais ng Elohim itayo ang isang sanlibutan kung saan siya lang ang sasambahin ng mga tao na kanyang ginawa ayon sa sarili niyang wangis. Sa panahong ito, nagsimula ang hangarin ni Lucifer na pantayan o higitan pa ang Elohim. Dahil sa angking kagandahan o angelic beauty, sumibol kay Lucifer ang pride o kapalaluan at unti-unti siyang nilukuban ng kasamaan o iniquity. Naputol ang kasaysayan ng first couple sa chapter 1. Kapansin-pansin na ang luntiang paligid at namumungang mga kahoy sa chapter 1 ay nangawala. Bagkus, inilarawan sa pagpasok ng chapter 2 na walang tumutubong mga kahoy at halaman dahil walang ulan at walang tao. Hindi ba kayo nagtataka sa biglang pagbabago ng sitwasyon at mga pangyayari? Hindi ba't maganda ang kapaligiran noong ibinigay sa first couple? May mga kahoy na namumunga at bakit nawala ito sa pagpasok ng chapter 2? Saan napunta ang lahi ng first couple? Hindi ba't nagpapakarami na sila? Bakit gumawa ulit ng panibagong couple sa chapter 2? Ang mga tanong na yan ay nasagot sa kasalukuyang panahon dahil sa pagkakahukay ng mga buto ng sinaunang tao. Habang ang mga supporters ng evolution ay abala sa paghahanap ng mga ebidensya upang patunayan na ang tao ay galing sa unggoy, taliwas naman doon ang pinapakahulugan ng mga fossils na kanilang natagpuan. Lahat ng mga buto ay naglalarawan kung ano ang sinapit ng mga sinaunang tao. Sila ang lahi ng first couple. Kailangang maging bukas ang inyong kaisipan sa susunod naming ilalahad dahil kailangan pa rin nating alamin at unawain kung ano ba talaga ang evolution. Bago namin ituloy, diretsahang sinasabi namin na hindi natin kinakatigan na ang modern humans ay galing sa unggoy. Ngunit, kailangan pa rin talakayin ang evolution para maintindihan kung ano ang nangyari sa lahi ng first couple. Kung sisimplihan natin ang Darwin's theory, sinasabi nito na ang tao ay nagmula sa apes, chimpanzees, o kaya unggoy sa Tagalog. Ang teorya na yan ang pinaka-framework ng mainstream archaeologists, anthropologists, at ang kanilang mga kasamahang evolutionists na nagsasaliksik. Ang hangad nila ay patunayan na ang Darwin's theory ay totoo. Maraming impormasyon ang kailangan nating titigan mula sa mga nahukay na fossils. Magsimula tayo sa Homo erectus. Ito ang itinuturing na pinakamatanda o archaic humans. Obserbahan nyo kung ano ang pagbabago ng mga sumunod na mga fossils na natagpuan.
Mahalaga po yan para maunawaan natin bakit nawala sila sa mundo. Makikita nyo sa larawan ang tinatawag na Turkana boy na tinatayang nasa edad na 7 to 11 years old. Ang fossil age ay tinatayang 1.5 million years old. Pansinin na ang kanyang tangkad sa edad na 11 years old ay halos umaabot sa 6 feet. Ibig sabihin, ang Homo erectus ay halos kauri ng modern human sa pangangatawan. Isang publication ang inilabas ng Newsweek kung saan sinabi ng mga researchers na kanilang pinaniniwalaan na ang genus Homo ay galing sa Australopithecus na nabuhay 4 million years ago. Pinatutunayan daw ng mga DNA analysis na nagkaroon ng interbreeding sa pagitan ng modern humans, Neanderthals at mga hominin na tinawag na Denisovans. Ito aniya ay nangyari humigit kumulang 100,000 years ang nakaraan. Ano ang mahalagang dapat pansinin? May nangyaring interbreeding. Ang Homo erectus ay nakipag-interbreeding sa ibang species. Kung napansin nyo, naglabo-labo ang kanilang mga lahi, mga genomes, at habang nagpapasalin-salin sa mga sumunod na henerasyon, palala ng palala ang genetic corruption. Ang isang halimbawa na resulta ng DNA or genetic corruption ng early humans ay makikita sa mga hobbits. Itong mga hobbits ay mga diminutive hominin na nadiskubre sa Asia hindi pa nagtatagal. Kasama dito sa mga hobbits ang Homo floresiensis ng Indonesian island of Flores na tinatayang nag-exist o nabuhay 50,000 years ago. Isa pang hominin naman ang natagpuan dito sa Pilipinas at tinawag na Homo luzonensis at pinaniniwala ang namuhay sa Kalinga province ng Luzon humigit kumulang 50,000 hanggang 67,000 years na ang nakaraan. Kailangang pansinin na ang mga hobbits o hominin ay diminutive o maliliit na tao. Isa pang ipinapakita na ebidensya daw na ang tao ay galing sa apes or chimpanzees ay ang mga buto na tinawag nilang Lucy. Ito naman ang itinuturo ng mga Western scientists na pinagmulan daw ng sangkatauhan. Si Lucy ay nabibilang sa Australopithecus afarensis na nabuhay sa Africa humigit kumulang 3.7 million years na ang nakaraan. Kapansin-pansin ang isang katangian nitong si Lucy. Magkahalo ang pagiging tao at ang pagiging unggoy. Maraming kontrobersya na kinakaharap itong Lucy, ngunit hindi na natin iisa-isahin dahil irrelevant na po siya. Ang tatandaan lang natin ay magkahalo ang katangiang tao at katangiang unggoy sa kanyang katawan. Tinawag ng mga mainstream evolutionists na transitional apes ang mga skeletons na magkahalo ang katangian ng tao at unggoy. Ito daw ay isang matibay na ebidensya na ang tao ay galing sa unggoy. Ngunit, ayon kay Professor Robin Crompton, isang evolution scientist, kanyang sinabi na ang modern humans at unggoy ay parehong nagmula sa more human ancestor. Ibig sabihin, may saling lahi mula sa human ancestors na naging unggoy. Ang mga transitional apes daw ay papunta sa pagiging unggoy at hindi papunta sa pagiging tao. Sa madaling salita, nagkaroon ng mga human-ape hybrids. Kung analyze natin ng mabuti ang sinabi ni Professor Crompton, lumalabas na may saling lahi mula sa human ancestor na naging unggoy at may saling lahi na naging human-ape hybrid. Ang mga fossils ng human-ape hybrids na natagpuan
at tinawag na transitional apes ng modern-day evolutionist ay on the way papunta sa pagiging unggoy, ngunit nananaig pa rin ang kanilang pagiging tao. Dagdag pa ni Professor Crompton, they got it all wrong. Nagkamali daw ang mainstream evolutionists. Sa sinabing ito ni Professor Crompton at ng kanyang mga kasamahang researchers o mga scientists na pagtanto ng Ophirian heritage na sumailalim nga sa interbreeding at genetic corruption ang sinaunang lahi ng first couple. Unti-unti silang nagiging mas unggoy sa bawat saling lahi. Ibig sabihin, palayo sila ng palayo sa image of the Elohim kung saan sila ay nilikha ayon sa Genesis chapter 1. Ngayon, kung may suspect sa pagkakasira ng mga nilikha mula sa pagiging good condition papunta sa pagiging corrupted, sino kaya ang suspect? Masasagot na yan ng inyong biblical logic. Who else? Wala namang iba kundi si Lucifer at ang kanyang hukbo. Di po ba? Ngayon, ano at paano ginawa ni Lucifer ang pagsira sa produkto ng creation? Masasagot natin yan kung titingnan natin ngayon ang kakayahan ng tao sa larangan ng siyensya. Sa ngayon, may kakayahan ang tao na magsagawa ng genome mapping sa larangan ng genetics. Nagagawa din ng tao ang in vitro fertilization, cloning, at interbreeding, at kung ano-ano pang mga kababalaghan sa sensya. Tanong, presente ba ang mga scientist natin ngayon noong nilikha ang mga hayop at ang tao? Hindi. Pero tingnan nyo kung ano ang kaya nilang gawin. Ibig sabihin, kung kaya ng tao magsagawa ng mga kababalaghang yan sa sensya, higit pa dyan ang kakayahan ni Lucifer dahil presente siya noong ginawa ang mga hayop at tao. Sinimulan niyang sirain ang genetic line ng sinaunang tao habang nagpaparami ang first couple sa Africa. Bawat bagong saling lahi ay palayo ng palayo sa original na image of Elohim. Yan ang hindi alam ng mga prejudice kapag naririnig lang nila ang salitang evolution. Sa ngayon, aktibo ang mga scientists, lalo na ang mga nasa Amerika, sa paglalabas ng mga impormasyon na hindi daw creation, kundi evolution ang proseso, kaya tayo ay naging tao at tayo ay galing sa unggoy. Nakakalungkot dahil ito ay taliwas sa katotohanang ang tao ay nasira dahil sa evolution, ngunit ngayon pinaniniwala ang mga tao na ang evolution ang pinanggalingan ng tao. Ang mga kabataan ay madaling masilaw, marinig lang ang mga salitang advanced technology. At maraming researchers din ang nami-mesmerize kapag naririnig ang mga salitang scientific research at kung ano-ano pang mga jargon na ginagamit sa scientific community. Kasabay dyan ang mga mind conditioning strategies para ma-immune ang isipan at mabawasan ang resistance gaya ng mga pelikulang King Kong at Planet of the Apes. Ang tawag dyan ay grand deception. Kahit anong gawing pagtatakip, ang mga fossils ng human-ape hybrids ay maituturing na corpus delicti ng malagim na sinapit ng ancient humans. Hindi maipaliwanag ng mga scientists bakit naging extinct ang archaic humans, bakit hindi nag-survive ang kanilang species. Ang itinuturing na dahilan ng extinction ay ang paglalaban-laban ng mga grupo. Ngunit hindi yan ang totoong nangyari. Sa susunod nating video, ipapaliwanag natin kung paanong nawala lahat ang lahi ng first couple
pati ang mga tao sa Nod na inabutan doon ni Cain. Ang tanging naiwan ay yung galing na kay Cain. Ibig sabihin, ang buong henerasyon ni Cain ay naligtas sa extinction na tumama sa lahi ng first couple. Lumalabas din na ang lahat na galing kay Cain ay magkahalong lahi ng first couple at ni Adam and Eve. Ngayon, bakit hindi napasama sa extinction ang lahi ni Cain? Simple lang, kasi may dugo sila na galing kay Eve at tandaan na si Eve ay galing din naman kay Adam. Ibig sabihin, ang buong lahi ni Cain ay magkahalong dugo ni Adam at ng first couple. Ang dugo ni Adam ang nagligtas sa kanila sa extinction. Sa makatuwid, lahat ng tao na hindi nanggaling kina Eve ay namatay sa panahon na yon. Naging extinct sila. Ang mga tanging nabuhay ay ang galing na kay Eva. Yan ang rason bakit sinabi sa Biblia na si Eva ang ina ng lahat ng nabubuhay. Ano ang mahalagang tandaan? Ang lahi ni Cain ay magkahalong dugo ng first couple at ni Adam and Eve. Mahalaga po yan at huwag kalilimutan dahil malaki ang kinalaman niya sa mga susunod na mangyayari. Hindi pa po tapos ang kwentong ito. Sa aming pagbabalik, doon nyo palang lubos na maiintindihan bakit ginawa si Adam and Eve at bakit inilagay sila sa secluded at gwardyadong Garden of Eden sa silangang bahagi ng Asya. Muli po kaming nagpapasalamat sa mga patuloy na nagsusubaybay at sumusuporta sa ating channel. Hanggang sa muli, be blessed, Ophirians!